Usapang nahihilo tayo ngayon mga dudes. Pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang nating viewers, si Sir Robinson Ofiñana. Nag-comment siya sa pinakahuling video, huling vlog na ginawa ko. At madami siyang comment na isa ay sinagot ko. Nagtanong siya kung ilang taon na akong nagdaraan sa sakit na GERD. Sinagot ko yun. Sinabi ko, since 1990, nagkaroon na ako ng sakit na GERD. At tinatanong niya kung kailan ko ito na-overcome. May mga video ako tungkol dyan, mga dudes. Na-overcome ko ang sakit na to lately lang. At para sa kaunawaan ng lahat, ang sakit na GERD, ang sinyalis nito ay acid reflux, pangunahing sinyalis sintomas ng sakit na GERD ay acid reflux. Kapag ang acid reflux ay hindi na kusang bumabalik sa normal, hindi na ito kusang nawawala, ito ay kailangan mo na magpa-check up sa doktor at para mabigyan ka ng tamang solusyon, tamang kagamutan. Sa akin, sa haba ng panahon na pinagdaanan ko sa sakit na GERD, binigyan ako ng iba't ibang klase. Kasi sabi kaya iba't ibang klase dahil sa sabi ko nga na mahabang panahon na pinagdaanan ko sa GERD. Iba't ibang klaseng proton pump at saka iba't iba ring klase na antacid. Proton pump inhibitor, PPI. Lahat na ata ng may sol at saka yung walang sol na para sa sakit sa GERD, sa acid reflux, sa acidity, na take ko na. Yan. Ang sakit na GERD, bakit tumatagal, bakit humahaba, bakit tayo pinapahirapan? Kapag ikaw mismong may sakit ay kulang sa kaalaman tungkol sa sakit na meron tayo. Yun yung naging problema ko, mga dudes, kung bakit masyado akong nahirapan sa sakit nito. Doon naman sa bakit tumatagal, katulad ko, 1990 ako tinamaan ng GERD. Bakit kahit ngayon paminsan-minsan nararanasan ko, bakit mahigit 30 taon akong pinahirapan na pabalik-balik sa mga doktor, sa mga ospital. Dahil po ang sakit na GERD ay chronic disease. Hindi po siya nagagamot. Pero yun nga, hindi ako sumuko hanggang sa natuklasan ko ang tamang kagamutan para sa sakit na GERD. Sabi nga natin, hindi ito nagagamot, pero meron tamang kagamutan. Ibig sabihin ko, may tamang solusyon. Ang tamang solusyon po ay ang unang-una, habang nagpapagaling, ay ang pag-iwas sa mga trigger na pagkain at gawain laban sa sakit na GERD. Pangalawa po, sundin po natin ang lahat ng sinasabi ng ating doktor ayon sa pag-inom ng gamot. Pang-tatlo po, kailangan po palakasin ang ating resistensya kasi hindi nga po nagagamot ang GERD. Pero nakokontrol po natin. Ang tamang pag-control po sa sakit na GERD ay mawala ang sintomas at palakasin ang resistensya. Ngayon po, kapag mahina ang resistensya natin, tulad ng mga nangyari sa akin noong mga unang panahon na may sakit ako at pinapahirapan ako nito, at patuloy po akong umiinom ng gamot na binigay ng doktor, pero kulang ang aking kaalaman. Tulad nga na sinabi ko kanina, kailangan merong kaalaman, may tamang kaalaman ang isang may sakit. Kasi kung tulad ko dati na walang kaalaman, pabalik-balik lang po ang ating karamdaman sa sakit na GERD. Dahil po sa bisa po ng gamot, tatalab at tatalab po yan.
pero hindi po nagtatagal na nag-okay tayo, bumabalik po muli. Kasi nga po, mahina ang resistensya natin. Kapag mahina po ang resistensya natin, lahat po ng pagkain, kung napapansin nyo, trigger sa atin. O lahat ng pagkain ay parang bawal para sa may sakit na GERD. Ngayon, papaano natin iiwasan ang mga pagkain bawal? Mapipilitan po tayong kainin ito. Ang kapalit po nito, babalik po yung GERD. Ngayon, para po makain mo po muli yung mga pagkain yan, kailangan magpalakas tayo ng resistensya. Kailangan po yung dumi po. Kasi hindi po tamang pagkain ang kinakain natin sa panahon ngayon. Hindi po ito ang tamang kailangan ng ating resistensya. Ang kailangan po ng ating resistensya ng ating katawan ay ang tamang nutrition. Mali po yung kinakain natin. Mali po ang label na nakalagay sa mga nutrition. Saan ka nagkita na may preservative na pagkain, pero binasa mo yung pakete ng lalagyan ng pagkain, kumpleto ang nutrition. Pero sa pag-aaral po, kahit saan po kayo magtanong doktor, sa lahat po ng dalubhasa, sa pag-aaral po, hindi po tamang nutrition. Synthetic po yun. Hindi po siya tanggap ng ating katawan. Kaya po tayo ay nagkakasakit, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ang daming kabataan nagkakasakit. Kaya nga po, masipag ako sa paggagawa ng vlog. Sa bawat linggo po, hindi po ako nawawala ng vlog. Kung isa o dalawa, pinakakakaunting vlog na nagagawa ko. Ako po ay isang prevention specialist, at pagmula nang ako naging prevention specialist, nag-training ako, mas lumuwang o mas napatunayan ko na tama yung mga na-research ko. Na-research ko na ginagawa kong practice noon, na ako ay nakaka-recover. At ngayon po, ina-apply ko po ng mabuti yung aking training at yung aking experience. At ito po yung ginagawa ko kung bakit ako lagi nagbablog ngayon. Hinihikayat ko ang mga tao, hindi lang sa sakit na GERD. Lahat po ng sakit, sabi nga ni na Doc Atoy do sa kanilang produktong binibigay, cleansing at tamang nutrition. Yun din po yung produkto nila ibinibigay. Sa akin po, nasa inyo po kung anong gusto nyong mga produkto. Sa akin po, ginagamit ko po, natural po, yung nasa paligid natin, yung tamang pagkain po natin. Kapag nasa bahay po tayo, bawasan natin yung mga ingredients na pampalasa na synthetic chemical. Mag-produce po tayo ng pampalasa na nasa paligid lang natin. Kalimitan sa mga pampalasa natin dyan, ito yung preservative, kinuhang lasa sa mga halimbawa gulay, halimbawa ay baboy, manok, wheat, lalo na yung mga nasa noodles natin, mga preservative yan. Lahat po ng mga may preservative, iwasan po natin kung tayo nasa bahay, kasi diyan lang po tayo makakabawi ang ating resistensya, ang ating katawan. Kasi pag nasa labas tayo, mapipilitan tayong kumain ng mga bawal na pagkain. Kaya kapag nasa loob tayo ng tahanan, dun man lang maayos natin. At ang huwag natin kakalimutan yung tamang pag-inom ng tubig. Ayan. Para kay Sir, ano pangalan ni Sir? Robinson of Fenyana. Yan. Meron din siya 4 years na siyang may sakit na GERD. At meron din siyang ibang katanungan pa tungkol sa nanlalamig na kamay. Ito po ay sign ng may anxiety. Ito po ay kapatid talaga ng ng GERD, yung anxiety. Hanggang paa, saka parang may masakit sa likod ko hanggang sa taas ng tapak ko, sir. Hindi ko alam lang kung ano ibig sabihin ng tapak. Hindi ko po alam. May isa pa siyang comment na yun din sinabi tapak. Hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin yun ng tapak.
tinatanong niya ako sa akin, nahihilo din siya. Tinatanong niya sa akin kung kasama ba ito sa anxiety. Opo, normal po talaga nagkakaroon ng anxiety. Lahat po ng sakit may anxiety. Ito po ang anxiety, ibig sabihin po may takot, may pangamba. Normal lang po sa isang tao na may sakit na kabahan. Lalo na kung hindi nawawala yung hirap na nararamdaman mo. Ang hirap na nararamdaman ng isang may GERD, pabalik-balik po. At parang walang katapusan. Ang tanging ipapayo ko po, dahil ito po ay karanasan ko, ako po ay masasabi kong magaling na kasi na-overcome ko yung anxiety na lubos na nagpapahirap sa sakit na GERD. Kasi kapag natanggap mo yung sakit mo, kapag alam mo na yung gagawin mo sa sakit mo, mababawasan po yung anxiety, yung takot, at hanggang sa gumaling ka sa anxiety. Ang anxiety po, isa din po itong chronic. Hindi din siya nagagamot. Although may gamot na iniinom, yung gamot na iniinom yun po ay para sa sintomas. Katulad din po ng GERD. Ang gamot na iniinom natin para po sa sintomas yan, hindi po yan para makarecover tayo. Ang tanging magpaparecover sa atin ay ang natural na gamot. Ngayon po, combination po para sa akin, ang dalawang bagay na yan. Kung yung iba nating mga kaibigan na influencer, mga doktor, natural yung gusto nila, yung iba naman gamot ang gusto nila. Para sa akin po, bilang isang prevention specialist, bilang isang nagkaroon ng karamdaman, mas gusto ko po yung combination. Kasi mahirap pong, para sa akin to mga dudes, mahirap pong gamutin ng natural ang masyadong nahihirapan na katawan. Ang tanging makakapagtanggal sa hirap ng katawan sa biglaan o sa mabilisan ay ang synthetic medicine. Ngayon naman, ang synthetic medicine po, hindi po yan nagpapagaling ng tuluyan. Sa akin pong karanasan, sintomas lang po ang tinatanggal niyan. At kapag nawala na yung sintomas na yan, maaari pong bumalik uli. Yun po yung nangyayari sa atin. Para po ma-refer yung problema ng ating sakit, doon po papasok ang pangangailangan natin sa natural, dahil yun po ang kayang gawin ng natural. Pero kapag yung sintomas po, napakatagal po. Kasi matagal po natin dinumihan, matagal po natin binalasubas ang ating katawan, kaya po tayo nagkasakit. Kaya hinihikayat ko po yung karamihan, lalo na mga sa kabataan, iwasan natin hanggang maaari ang mga bisyo. Kasi kasama na sa pamumuhay ng tao ngayon ang bisyo. Iwasan din po natin yung mga pagkaing normal na sa panahon ngayon. Lahat po yan ay may synthetic chemical na kasama na hindi bagay sa ating katawan. Hindi ko sinasabi na bawal, kasi wala kang mabibiling pagkain sa labas kapag hindi mo kinain niya pag sinabi natin bawal. Kailangan din natin yan, kailangan nating mabuhay, dahil kapag tayo nagutom ng tuluyan, magkakasakit din tayo. Ngayon, kung gumagawa tayo niyan, kumakain tayo niyan, kailangan meron tayong gagawin sa ating katawan. Linisin natin. Kasi may chemical na yan, yung chemical na toxic yan sa ating katawan. Linisin natin, mag-detox tayo. Paminsan-minsan sa isang buwan, at least 3 o 2 beses ka mag-detox. Maraming klase detox. Mag-search kasi sa internet, sa YouTube, madami ang nagtuturo ng detox. Ang pinakamagandang detox, natural na. Pag sinabing detox, natural. Yun yung ituturo ko sa inyo, yung natural. Ang maganda ay pineapple o kaya ay pipino, gawin yung juice. Yun lang. Madidetox yung katawan mo. Mga pagkain ng mga prutas at gulay, makakatulong yan sa detox, lalo na ang dahon ng malunggay. Fresh po fresh yung pineapple, hindi po yan yung nasa sachet Yun lang po mga kaibigan, patuloy nating palakasin ang resistensya, dahil yan po ang magpiprepare, yan po ang
re-repair ng mga problema ng ating katawan, ng ating cells. Sana si Sir Robinson natulungan ko sa kaunting share kong ito. Bye-bye at God bless you. Ingat tayo. Kita-kita tayo sa lahat ng video na gagawin ko. Paki-like, paki-share, paki-subscribe ang channel ko. At malaking tulong din po ito para makatuloy ako at makadami ang makapanood at mabahagihan ko ng aking mga impormasyon. Bye-bye!